Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito po yung reading nyo for November 23 to 30 or kung kailan mo man mapanood ito. Taurus, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Thankful, grateful po ako at malaking tulong yung inyong mga likes, shares, comments. Regarding private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or pakipanood hanggang dulo. Nandyan lahat ng detalye kung balak nyo mag-avail, mag-inquire. Okay, first card mo, meron ka ditong may babae, dalawa. Dealing sa relationship with the woman. Or kung ano man gender to, sige, para maging neutral tayo. Pwede namang ibang gender. Dealing sa relationship daw, hindi naman sinabi what kind of relationship, pwedeng romantic, pwede rin namang hindi. Isang dark-haired woman at saka isang light-haired woman. O whether nagpakulay to, nagpa-bleach, or natural na light yung hair niya, or may uban. Okay, may unsettled times ka with the kangaroo, no? So, kailangan mag-prepare ka dito. Oo, pwedeng ito yung mga time na alanganin eh. O, yun nafe-feel ko. Ano yung sinasabi nila, yung mga pecha de peligro, parang ganun. O baka itong period na to, 23 to 30. So, importante na prepared ka dito sa pecha de peligro na sinasabi nila. Okay. Basta merong unsettled times bago matapos tong November and you need to be prepared, Taurus. Wow, compliments daw. Oh, makareceive ka ng compliment. Pwedeng galing sa admirer mo. Itong admirer na to, pwedeng romantic, pwede rin namang hindi. Sabihin lang nito, ikaw ay manonotice, mabibigyan ng may matutuwa sa'yo, mapapabilib ka, tawag dito, merit or credit, sabihin na natin. Yung incentive, kung natuwa sila sa'yo. Kasi parang meron kang something na marireceive eh. As a compliment dito, no? Pero pwede rin may admirer. Pera, paparating sa'yo, ayan, no? Money will be coming to you. Taurus, ang ganda. O, maaaring ito yung mga pinagpaguran mo. O, anihin mo na to bago matapos November, no? Kung nag-expect ng pera na darating, ito yun. Sahod, 13-month pay, ano pa? Bonus, yan, pwedeng ganun. May kadatungan eh. Or sales, kung marami kang, kung malakas yung benta mo, or kung nakakota ka, kung ahente ka, ayan, may mga dyan. May mga pa-incentive, may mga pa-bonus, or extra, sabihin na natin. Dolphin, yan na nga, financial gain, ang ganda. Pagdating sa kaperahan, maganda eh. Itong November 23 to 30 mo eh. Definitely, ka dito, may sosobra, oo. Kasi may financial gain ka, or increase yung iba sa inyo, kung, na-align yung salary ninyo, o pwedeng increase to. Kasi parang may merit ka din doon na kung na-detect eh. Pero this is something na pwedeng pinaghirapan mo in the past. Kumbaga, nag-accumulate siya. Or sabihin na natin, nagkaroon ng interest, tumubo ka dyan, no? Or mas tumaas yung sales mo, mas tumaas yung sweldo mo.
Use your intuition to make beneficial changes. So, nakikita ko dito, pwede may magagandang changes. Indication ni unicorn. Kasi magical transformation to si unicorn, oh. Oh, may magandang pagbabago sa'yo. And pati yung kaperahan mo, maganda yung flow. Peace and harmony, oh. Nakikita ko naman. Ito lang talaga yung pag-aandaan mo, yung mga peligro, pecha de peligro, yung alanganing araw, mga alanganing araw or weeks. Pwedeng ito yun. Makukuha naman sa pagpaplano yan kung advance ka mag-isip. Ang pinakamaganda rito, ayan, kontento ka kasi maraming datong, sapat pagdating sa financial, tapos meron ka pang peace and harmony. So at least may masaya ka na at peace ka pa. Kontento ka pa. Yun yung nakikita ko lang dito. Everything is in order. Kumbaga, wala ka sigurong dapat, ikatakot or problemahin ng matindi. Tignan muna natin yung love life mo, dear. Anong meron? Anong chika? Cleansing. Silence. No contact. O baka wala kayong neto. Disconnected kayo dito sa person na to. Walang usap-usap. Walang kita-kita. O tahimik. O nananahimik. Or ano ba tawag doon? Nag-rogue mode. Naglaho, pwede bang ganun? Pwede rin naman. Oo nga, may parang energy ng dito, umiiwas. Tumatakas, umiiwas. Or tinakbuhan ka. Parang ganong energy. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Pwedeng energy mo yan, energy ng person na mo. Okay. Naku. So, may mga legal matters dito, disputes. Pwedeng tinakbuhan ka. Kung nangyari na, o kung mangyayari pa lang, tatakbuhan ka nito. Bigla na lang itong maglalakong parang bula. Hit and run oh. Guys, huwag nyo isipin na sinagasaan literal to Hindi ibig sabihin pagkatapos niyang gawin sa'yo yun, tinakasan ka na niya. O baka kasi ko dito. Baka may pilosopo kasi rito, ina-advance ko na. Pag sinabi nating hit and run, pagkatapos niyang gawin sa'yo, hindi mo na siya nakita. Gone in 60 seconds. Kung napanood nyo yung movie na yung parang ganun. Ang bilis. Okay? Before you know it, wala na yung person. O, halimbawa, matapos mong ibigay yung fetchay mo. Bigla na lang naglaho. O, di na hit and run ka, dear. Yun yung ibig ko sabihin doon sa hit and run. Kaya, kayo. Maging aware kayo dito sa person na to. Kasi bigla na lang tong magro-rogue. Wala. Hindi mo na siya makontak. Wala na. No trace. Iba yung na-feel ko dito sa cleansing More on parang dinispat siya Yun nung una ko pa tong nakita kanina lumabas. Parang may something na dito. Dinispat siya. At pwedeng may mga legal to. Ewan ko kung may mga halimbawa tinakbuhan ka pagdating sa pera nitong person na to, pagkatas mo siyang pagkatiwalaan, di mo inaakala na ganito. Kasi pwedeng may legal o pwedeng magsampa ng kaso, magreklamo dyan, magpa-blatter. May parang ganong energy. Or baka baka itong person na to, sabihin na nating marami na siyang nabiktima. Oo. Parang ganun yung nafe-feel ko energy. And pwede ka namang mag-file ng mo dyan, reklamo mo, kaso mo kung feeling mo na kanya na scam ka, naloko ka netong person na to. So, hindi lang ito, romantic, parang may something na related sa, pagiging swindler. May reputation, okay? O, ito yung sign, synchronicity. Ibig lang sabihin, mag-use your intuition, yun yung sinasabi ng unicorn mo
So, mag-pay attention ka dito sa mga senyales dito. Maaaring may mga red flags dito. At kung hindi mo pa nadidiscover yan, okay, pwedeng may mga signs na dyan, hindi mo lang namamalayan. So, maging alert ka, maging aware ka about this person. Kasi parang, pwede kanyang gawan ng ganun. Pero para kasing may energy lang dito naman ng nag-iiwasan. No? Kung hindi naman ito yung tinakasan ka, tinakbuhan ka. Pero parang, meron lang energy dito na silent treatment kayo ngayon. Cold War. Hindi kayo nag-uusap. Nag-iiwasan. Yan. Nag-iiwasan na energy. Oo nga. Oh. May abandonment dito. Oh. Rejection to or abandonment. So, ingat ka. Kasi, whether sa romantic mo to hindi, pwedeng related siya sa pera. Parang, nang iwan sa ere, dinump, tinaguan, tinakasan. Parang ganun yung energy na napipick up ko dito. Okay, pwedeng may Aries, may Earth sign, may Fire sign. And, Scorpio. Earth sign, Fire sign, Scorpio. Specific Aries. Aries is Scorpio. Kailangan mo maging assertive, Taurus. Meron ka 7 of Wands. Or kailangan mong protektahan, ipaglaban yung sarili mo about something. Siguro yung more on protektahan, kasi nga sabi ko nga, pwede kang matakbuhan dito eh. So, ingat sa mga scam. Pero parang nakita ko dito, yung iba, yung jowa nyo mismo yung magi-scam sa inyo eh. Kahit ba wala namang perang related dyan, yung parang tinakasan ka nga lang niya. Yung after niyang makuha yung gusto niya, hinit and run ka. Yun yung sinasabi ko kanina dito. Pero pwede rin about money ha, kasi nakikita ko dito may money involved eh. Okay. Yung iba dito. So, yung iba na hit and run kayo ng tatay ng anak ninyo. Pagkatapos palubohin yung tiyan ninyo, andyan na yung bata, wala na. Parang bula na. Wala ka ng nihaniho, wala na. So, yun yung pwedeng yung sinasabi, yung binanggit ako kanina about fetchay, diba? O matapos mo ibigay yung fetchay mo, wala na. Na-hit and run ka neto. Pwedeng Aries to. Tumatakas sa responsibility kasi dito eh. Yan, no, tatay na energy to. Kaya lang parang siya. Tatay na missing in action or tatay na in denial, irresponsible. O kung wala namang involved na bata rito, sabihin lang natin you're dealing with someone na ayaw niya ng attachment, responsibilities, or hindi para prepared na maging magulang, tatay. Ayan. Yan lang yung nakikita ko. Or maybe a person na yun nga, pwedeng take advantage sa iyo. Yan na yung nakikita ko, controlling. And pwedeng manipulative siya. Okay. So may kung lalaki to dear, kahit ano pang gender neto, to, yung mahilig mag-hit and run to, yung pagkatas niyang mag-adventure, pagkatas niya makuha yung gusto niya, pwedeng palikera, palipat-lipat, ayaw niya talaga, yung, sabihin na natin, hindi mo matatali tong person na to, ayaw niya ng ganun. Siguro gusto niya parang maraming variety ng ulam na pagpipilian, kumbaga sa karinderya, ganun siya. Maaaring may pagka-FUCK boy ito, o lalaki to, o naman yung gender niya. At mahilig siyang mangganon. So, yan na nakikita ko dito, to, player. Player and, hindi siya magko-commit.
Transformation, you have death card. So, pwedeng may endings and new beginnings ka dito. Kasi, ayan, meron kang ganito. Sabihin na natin, may magtatapos, mapapalitan ng something na bago, cycle, no, na magsisimula uli, yun lang naman yun. O, may mga, ganyan naman sa buhay natin, madalas may paulit-ulit lang, ending, beginning. Parang gano'n lang yung napipil ko dito sa death card na to. O baka talagang meron ditong supposed to be, ano na talaga, pa-expire na, patapos na talaga. O kontrata man yan, relationship, or kung ano man to, cycle na pinagdadaanan mo. Kumbaga parang yung cycle lang ng moon di ba? Every month. Tama ba? Hindi ako maalam sa moon. Parang ganun lang. Yung dumadaan lang sa cycles. Natural na mga cycles na pinagdadaanan. Okay, meron ka ring another earth sign dito. So, ito pwedeng si Taurus ito. Ito si Aries. May Aries ka. May Taurus ka. May Scorpio ka. Tapos, ito naman pwedeng Leo. Si King of Wands, no? Yung kaninang sinasabi ko. So, balik tayo dyan kay King of Pentacles. Wow! So, pwedeng may dalawang magkakompetensya person dito. Kung meron man. Kasi may dalawa kang king O, pwedeng magkaribal. Magkakompetensya. Sa romantic man ito or hindi. Okay. So, tingin ko to si king is pag withdraw, pag bitiw. Stepping away, withdrawing. Kailangan kailangan mong, kung energy mo to, ibig sabihin, kailangan mong mag-regenerate, mag-ipon uli, hanggang maging stable na uli, parang ganun. So, pagdating sa pera, ganun. Kailangan, ito ay something na kailangan mo pang bunuin uli hanggang maging stable uli siya. O, kawalan ng stability ito, kaya kung ito ay person, sabihin na natin, pwedeng hindi siya 100% committed. Yun nga yung sinasabi ko dito. May energy kasi dito, parang ayaw niya mag-commit Or sabihin na natin, ito kung situation nito, hindi ka makapag-rely dito kasi hindi pa siya 100% sure, hindi siya ganun ka-stable kung relationship yan or ibang bagay, sitwasyon, no? Hindi ka makakapag-rely dito kasi hindi promised. O, ito na nga yun, yung mga unsettled times na sinasabi dito sa iyong kangaroo card kanina. So, you need to be prepared. Yun lang naman yun. Preparation naman yung nakikita ko dito. Okay, so ito yung mga nakuha ko dito sa reading mo, Taurus. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.